Magandang gabi pa pala. Yun, una ako pala si Rojan Montemayor, 23 years old na, and yun, naglalaro sa FPU. So, yun. Nag-start lang yung basketball journey ko sa sa province namin, sa Alegria, Cebu. Talagang 11 years old. Natuto lang ako mag-basketball sa kanto ba. Tapos mga tito ko, mga uncle ba. Yun, naglalaro. Tapos yun, parang naasa ba na parang na-inlove ako sa laro kasi may curiosity ba na sa isip ko na parang need ko parang need ko itong matutunan, and then ayun, na-inlove ako and nag-start yung process. Tapos ayun, hanggang sa mga 17 years old ako, nakuha ako sa Cebu, which is USPF Panthers. So naglaro ako ng 2 taon doon. And after nun, na-discover ako sa San Beda. And nag-stay ako sa San Beda for 3 months. Pero nung coach ng San Beda nun, Coach Job Cleopas, parang ni-refer niya ako sa UST. And lumipat ako sa UST, and then ayun, naglaro ako ng season 82 UAAP, UST Juniors. So yun yung journey, and then pagkatapos nun, nung nagka-pandemic, may isang playing years pa sana ako, kaso nawala dahil sa pandemic pa. So, medyo konti yung opportunity, konti yung leagues nun. So, naglaro, may nun, that was 2022, parang yung career ko nun, parang nabuhay ba kasi parang may platform na ulit, makikita na ulit, which is yung PSL, which is doon ako na-discover nun, nung Pilipinas Super League, Consolacion Sarok Weavers. Yung coach namin, si Coach Palalelo Flores, yung alumni dati sa FEU, tapos nasa Cebu, which is sobrang doon talaga ako nag-grow. And then pagkatapos nun, sa FEU, kinuha ko ng FEU nila Coach Deno Miranda. And then sa nagtuloy-tuloy, naging ako dito sa college. So yun yung naging ako college player. Naging college player ako ngayon. Actually, pangatlong year ko na to. So, ayun. Talagang struggle talaga yung college. Alam mo yun? Like, daming kompetensya. Daming more on development pa. Kasi first to second year mo, parang ka pa. Parang nag-a-adjust ka pa. Parang nag-grow. Ay, parang pinapolish mo yung skills mo kasi iba na kasi college. Dati kasi nung nasa Cebu ako, medyo big man yung laro ko. Tapos nung pagpunta ko ng college, kailangan ko talaga mag-adapt, matuto maging wingman, matuto ng mga guard skills ba. Kaya ayun, para ma-utilize at hindi ma-undersize ba sa position. So yun yung ko, yun yung naging challenge ko dito sa FEU. And then yun, like, part of process din talaga na may mga setbacks, may mga trials din. Alam mo yun, yung naalala ko kasi yun nung dati, nung first year ko, hindi ako masyadong pinapasok. Kasi ayun, alam mo yun, rookie pa gano'n. Pero which is naintindihan naman, inisip ko lang na process lang. Which is thankful din ako sa mga experience. And then, ngayon, nung last year, parang lang din. Nag-wait lang, parang ready lang talaga ako nung tinawag ako ng opportunity. Kasi nung first game kasi naalala ko, hindi ako nakapasok nun. First game namin sa season 87. Like, as in 0 minutes, hindi ako pinasok nun. Tapos ayun, sinabi lang sa akin ng coach namin yun, si Coach Sean, na like, talagang mag-ready ka lang kasi dadating yung opportunity. So ayun, hanggang sa tumaas yung kumpiyansa at saka minutes ko, ganun. So,
Parang naging ano din, naging stepping stone, which is challenge din. FEU naman is opportunity din kasi yun na dumating sa akin. Like, UST ako before, doon ako nag-graduate ng senior high school. So yun, yung coach namin kasi sa nun, sa PSL, sa Rock Rivers, si Coach Paul, kaibigan niya yung dito, yung head coach dati. Tapos nire-refer lang ako, ganun, nire-recommend ako. Which is din ako kasi FEO yan. UEP school yan ba? Dream school ba? Daming nangangarap ng mga ganun ba? Na makapaglaro sa mataas na level. Like, yun. Talagang sobrang blessed talaga at privilege ko na nag-sustain ako sa FEO, like nag-grow ako dito. Parang nag-antay ba? Parang ganun. Kasi kadalasan kasi ngayon parang pag isang taon hindi na ganun, parang ilipat ganun. Which is lang. Yung grateful din talaga ako sa FEO, sa mga teammates ko before, lalo na sa mga teammates ngayon. And then alam naman natin, pag college, pag collegiate players ka, parang ang click-click lang ba? Like, isipin mo, 5 years yung mo, eligibility, pero tingnan mo yung 3 years na lang, so may 2 years pa, just sandali lang. That was 2022 pa na ako nag-start. So ayun, tinitreasure ko lang din na nandito ako sa FEO. Yung first round talaga namin, nag-struggle kami. Parang hindi pa kami buo noon. Tsaka, which is, din, good sign din kasi nag-set kami ng tone for the, nung second round. Naging mas buo kami noon, kumpiyansa. And then, alam naman natin like UEP, competitive talaga, like game of adjustments talaga. So, yun. Which is happy din naman kasi sa experience, but parang hindi pa kami settle ngayon. Talaga, may gusto kaming marating ngayon sa season. Pero yung last season talaga, which is alam namin na hindi lang talaga namin na-realize na na kaya pala namin talagang mag-compete. So, nun, dami ding ups and downs sa season. Pero at the same time, yun, learnings din. And then, grateful din sa opportunity na maglalaro ka sa UAP, FEU. So, yun lang idol, yung ko tinitreasure ko. Like, as a basketball player. Like, yung pinaka-toughest opponent talaga is yung team na sobrang sobrang buo ba? Like, nung last season, nag-champion yung isa yun sa pinaka-toughest. Like, sa player, kasi hindi mo masasabing toughest kasi may game plan kasi. Like, lahat naman, magagaling, tough. Pero yung toughest talaga, yun, parang lang din. Hindi ko masasabi na like toughest, like individual matchups, kundi ang pinaka-toughest talaga is yung team. Like yung rotations, yung plays. Kasi yun yung game sa UAP, like less on one-on-one situation. Like yun yung Pero as a player, to be honest, pinaka-toughest naman talaga si JD Kagulangan naman talaga. Like sobrang like sobrang clutch niya sa sa endgame. And then alam niya kung kailan siya kukuha ng points. So yun, madami din mga tough players. Pero mostly team talaga yung tough. Barrientos nun before. Pero na siya nun, pang-Korea ba? Naabutan ko siya, nag-workout siya dito. And then first 2 months ko. And then ayun, nakita ko siya kung paano siya magtrabaho, which is nakaka-inspire din. Grabe yung work ethic. So yun, ako nung first na pagpunta ko dito. Like, talagang double time ka talaga pag alam mo yun, pag sa collegiate level. Lahat gusto ng ba. So yun.
nakabutan ko siya, pero ano, yung hindi, ano lang, skills is skills, extra, sumabay pa nga ako nun. Yung ano ko na-remember. Grabe ang ano, sipal ba. So yun, hindi din nakakagulat yung ano, results naman. Kasi, ano, masipag ba. Yun. Who was FEU teammate you learned the most? Pero yung ano din, lahat ng mga players na ano, mga seniors ko dati, may mga natutunan din ako sa kanila. Like lalo na sa basketball, on and off the court. And then ayun, ang ngayon, may ano din, like madami din ako natutunan sa mga teammates ko ngayon, mga ano, lahat, hindi lang naman isang ano teammates yung ano. Like lahat, may natutunan din ako sa kanila, isa-isa. Talagang ano lang, ina-adapt ko lang, chine-cherish ko, and ina-accept ko. Yun. Like lalo na sa mga moves, lalo na sa ano, sa practices, ganun. Nang pinapaalala din nila, ayun, na maging accountable. Yun yung naging ano, yun yung pinaka na-highlight ko sa kanila. Like, masasabi kong natutunan ko sa kanila. So, yun. Of course, ano, magkaiba talaga kasi Pinoy siya, ano, Constantino, tsaka Amerikano sa Constantino. So, ano lang, iba na talaga yung coaching approach. Pero sa dalawang, may natutunan din naman ako. Like, nag-help sa akin, nag-grow ako sa player. Like, ngayon, iba-iba yung approach nila ba? Which is, ano, grateful din ako sa kanila. So, ayun, ang nakakano lang kasi, like every coach naman, gusto lang naman nila na maglaro ba, like play your heart ba. Yun lang talaga yung domain nila na like, kahit sa walang exemption yung ano, yung playing hard ba. Like, every loose ball, like every possession, like, kailangan defensive strength ka, ganun. So, yun lang yung yun lang yun din yung natutunan ko dito sa dalawang coaches na to. Especially sa college, like, before ka mag sa offense, like, kailangan mo maging defensive threat para maging ka, hindi ka liability sa depensa, gano'n. Para ma-earn yung time, gano'n. Yun din yung natutunan ko sa dalawa. Dati, pag yung unang mo, like hard talaga. Yes, nung una, nag-start ako, nag-dorm sa Cebu pa, which is 16 years old ako nun. Like, dependent pa sa family, ganun. Parang mangyak-ngyak ako first few weeks. Alam mo yun? Like, ikaw lang mag-isa, nami-miss mo yung family mo. Pero at the same time, like, parang perpetual lang yung ginagawa mo pa. Like, tulog, kain, basketball, pahinga. Parang yun ba? Pero at the same time, nag-ano siya. Parang nag-progress ka kung saan mo gusto mong ma-achieve sa life mo. Gusto mo maging collegiate player sa Manila, ganun. Just lang din. Kailangan lang din ng sacrifice. And yun, sa dorm, ang dorm life kasi is like control mo yung oras mo ba? Like, wala nang magsasabi sa'yo na ganito oras ka matulog, which is yung parang self-discipline na lang ba? Usang loob ba na like, kailangan mong gumising na maaga, kailangan mong extra, kailangan mong pahinga, kailangan mong pumasok, kailangan mong practice. Kung magkasakit ka, walang tutulong sa mo, kundi sarili mo lang. Kaya yun din yung Pero good thing ngayon, although nasa dorm ka, may access ka din sa family mo through sa cellphone natin. Pwede ka makipag-usap, ganun. Pero din, like, matututo ka din sa dorm. Like, makikilala mo yung iba't ibang perspective ng teammates mo, yung personality nila, the way sila i-handle themselves nila. Siyempre, ako din, as a individual, like, matututo ka din i-navigate yung alam mo yun, yung parang ikaw lang ba? Yung independency sa So, yun lang din yung sa dorm. And, ba? Yun. Kasi, parang iniisip mo parang ang tagal pero pag time after time, parang naisip mo na ang bilis lang pala, parang malapit ka na matapos sa dorm, parang ganun ba? Since high school pa, tapos yun, college. So yun din yung pinaka like, yun,
natutunan ko din sa dorm life na like i-cherish lang yung mga times na nahihirapan ka, yung mga times na maging nung masaya ka, gano'n. Kasi di mo naman babalikan yan. Parang ganun ba? Yun na lang yung mentality ko ngayon. Like, i-cherish na lang na nasa dorm, like kasama matulog yung mga teammates. Parang family na din yung tingin mo sa kanila. Sa team. Lang naman, wala yun sa idea ko. Actually, 35 talaga yung ko, jersey ko. Like, ayun. Kaso, nung import namin si Konate, talagang kinausap niya ako na na gusto niya maging 35, gano'n. Tapos, lang, wala talagang naisip na number, pero nun, parang nanibago pa kasi ako sa number. Kasi, ever since, 35 naman talaga yung ginagamit ko na number. Tapos ngayon, parang ko lang din na rewind ko ba na at some point may nag-jersey number 10 pala ako. So yun, parang lang, number 10 na lang ako. Yun yung yun yung story. Pero din naman, okay, ayos naman din yung number 10. Pero 35 talaga yung which is binigay ko sa import namin. Yun, which is can you BJ? Pre? BJ. Magwananon kami ni BJ pero sobrang skill talaga. Like, ma-stop ko siya pero sabihin mo kay BJ, kaya ko siya. Pero kaya ko siya. Kaya. Pero sabi din naman pero magaling talaga. Sinasabi. Pero ako, try my best na pero yung lang, friendly match-up lang. BJ talaga. Sobrang bait talaga yun, humble talaga yun, nabata talaga. Tapos, sobrang gifted pa sa basketball. Sobrang extraordinary trabaho. So yun, sobrang din. Like, gusto ko yung chance ko. Question start, bench, cut, Anthony Edwards, Shea Alexander, and Halliburton. For me, I'll start SGA because number one reason is come to playoff time, sobrang unguardable siya with his length, with his size, with his ability to manipulate the game. So yun, SGA. And then for now, I'm gonna bench Halliburton because what he's done right now, like how he carries his team, how he manipulates the game, like finding open teammates, and then like deep runs to the finals. Like I like his game because like he processed the game the right way, parang ganun. So even though Anthony Edwards is a better player for me, but I'll bench Halliburton for the certain reasons. One, yun, isa na yun na banggit ko na, and then yun, I'll cut Edwards muna, but he will be a face of the league. He will be an MVP like for the next 3 years, which is alam ko kasi like he's 23 years old and parang papunta pa lang siya dun pa. So yun yung pinaka best take ko sa tatlo. Pero SJ given naman eh. That's why I'll start Shea. I'll bench Halliburton for the certain reasons. So I'll cut Edwards, but he will be starting, but not right now. That's my point of view. Thank you for watching.